So umagang ito, nais kong, I want to talk to you about standing strong on the faithfulness of God. Standing strong on the faithfulness of God. Pagtayo, pagtindig natin, pagtayo natin sa katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Sapagkat, I'll go ahead. Ito'y parang magiging exhortation lang, so to speak. And then we will look back later on, titignan natin kung ano yung mga ating some of our accomplishments na accomplish natin sa In Christ Ministries. At makikita natin ang katapatan ng Panginoon even sa atin sa bilang church. But let's go to Daniel chapter 11, verse 32. Daniel chapter 11, verse 32. Thank you, Lord. Well, samahan ni, alam ko na pray na tayo, but let's all agree with me in prayer again. Father, in Jesus' name, once again, we as your body, we come to you. In Jesus' name, Lord, on the basis of the blood, and we ask you, Father, to speak to us this morning. Panginoon, ang nais naming marinig ay ang tinig mo, Panginoon, ang pangungusap mo, ang pagpapaalala mo, ang pagtuturo mo maging, Panginoon. So salamat, dakilang Diyos, that we have ears to hear. We thank you, Lord, that our hearts are open to receive everything that you have for us. Panginoon, salamat din for the ministry of the Holy Spirit, who is our great teacher. Lord, we thank you that, again, we will receive. Everybody say that with me. I will receive everything that the Lord has for me today. In Jesus' name, amen. Amen. So Daniel chapter 11, verse 32. Makikita natin na sinasabi ng Daniel chapter 11, 32. Pagpapaunahan ba tayo ng scripture? Naalala ko tuloy yung ating game nung nakaraan eh. but Daniel chapter 11 verse number 32, para maging mabilis lang tayo. Siguro sa 2025 na lilimitahan natin yung paggamit ng PowerPoint para makapagbuklat-buklat tayo ng Bible natin. But Daniel 11:32, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. Ito ay patungkol sa end time na prophecy over si Daniel, prophecy ni Daniel para sa end time. But those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong. The people who know their God shall be strong and carry out great exploits. I believe na isa sa mga susi na upang tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya, maging matibay, maging stable tayo sa kung ano man ang panahon ng buhay. Kasi ang buhay ay mayroong mga panahon. Hindi lang yung season na kung saan tag-ulan, tag-init, right? Subalit sa buhay natin ay may mayroong mga season sa buhay. At kung isa sa mga naniniwala ako na anuman ang dumaan sa atin, maaring may bagyo sa buhay natin, maaring dumaan na hindi gawa ng Diyos, kundi maaring gawa ng tao sa paligid natin na hindi natin inaasahan, wala namang kinalaman, wala tayong ginawa. Subalit may mga tao sa paligid natin na maaring lokohin ka over your finances. Amen? Maaring magsalita sa iyo ng laban, gayon wala ka namang ginagawa. Right? So those things maaring dumating sa akin, but I strongly believe that one thing na makakapagbigay sa atin ng stability, strength, security is kung alam natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kung sino siya. Amen. Sino ang Diyos? Kung ano siya, ang karakter niya. At isa sa mga karakter ng Diyos na ating dapat na paglagakan, kumbaga ma-establish tayo ay yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Na anuman ang season, anuman ang panahon, hindi ka nagbabago na ang Diyos ay matapat, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. God will come to my rescue. Amen. So hindi ka nawawalan ng pag-asa sapagkat alam mo na I've been this way before, ika nga. I've been here. Alam ko na parang dumaan na rin ako sa ganitong sitwasyon na parang wala nang madadaanan, like in the wilderness, subalit God came to my rescue. At alam niyo, I'm getting ahead of myself or sa outline ko, but
ang katapatan ng Diyos sa buhay natin hindi lang magbibigay ng security sa buhay mo, kundi ito ay magbibigay din sa atin ng assurance na kung paano ang Diyos ay naging matapat noon, ang Diyos din ay magiging matapat sa iyo sa hinaharap. Amen. Sa buhay ko, ganon ko tinitignan yan siya at dapat nating makita na kung naging matapat ang Diyos sa akin noon, for sure. Right? Meron akong confidence na ang Diyos ay magiging matapat sa akin sa hinaharap. Kung ang Diyos ay naging matapat sa atin for the year 2024, na kahit na meron tayong mga maaaring ang iba sa inyo, maaaring nakaranas ng setbacks, mga frustrations na tinatawag, mga challenges na parang kinaharap ninyo na parang hindi nyo na alam kung paano pa ninyo mapagtatagumpayan. Subalit, narito pa rin tayo. Amen? Nakatayo, nagtatagumpay. At alam natin na ang Diyos ay patuloy na in the year 2025, siya pa rin ang Diyos na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen? Ang katapatan ng Diyos ay isa sa mga sandigan ng ating pananampalataya at ating pagtitiwala. Right? Sandigan siya ng pagkakatiwalaan natin na ang Diyos ay matapat. Kapag naunawaan natin ang katotohanan ito, magbibigay ito ng katiyakan at kapanatagan. Alin? Sa atin sa anumang season o panahon ng buhay. 2 Timothy chapter 1 verse number 12, ang sabi ni Pablo ay ganito, "For this reason I also suffer these things." For this reason, hindi niya, kung ano man ang nararanasan niya na suffering, it's not because God, ang Diyos ang nag-cause nito, but for this reason, sapagkat merong persecution, tribulation, yun yung sinasabi niya, "For this reason I also suffered these things. Nevertheless, I am not ashamed." Hindi ko ikinakahiya ito. Ano man naranasan ko, nakulong man ako, persecute man ako, hindi ko kinahihiya. Ang sabi niya, "For I know whom I have believed." Alam ko kung sino ang pinaniniwalaan ko, ang pinanampalatayanan ko. Pansinin natin na hindi niya sinabing, "I know what I have believed." Amen? Marami sa atin, alam ko ang paniniwala ko, alam ko kung ano ang pinaniniwalaan ko. Maganda yon kung anong pinaniniwalaan natin, sapagkat kung tama ang paniniwala mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Pero kung mali ang pinaniniwalaan mo, siya ding mangyayari sa buhay mo. Kahit ito ay mali, kasi yun yung pinaniniwalaan mo. Amen? Yung paniniwala mo ang nagbibigay ng realidad sa kasinungalingan sa buhay mo. Kung ito ay kasinungalingan, subalit pinaniniwalaan mo. Subalit kapag pansinin natin na kahit na ang kasinungalingan, kung ito ay paniniwalaan mo, ito yung nangyayari sa buhay mo. Pero ang kasinungalingan ay walang basihan. Hungkag yan siya. Lie, yung kasinungalingan, wala siyang basihan, wala siyang substance. Kasinungalingan lang siya. Parang paniniwala, isang pinipresume o ina-assume mo lang na bagay. Pero nagiging totoo siya. Pero kahit wala siyang substance, kasi yun yung paniniwala mo. Halimbawa, kahit na ikaw, halimbawa sa gabi, madilim, walang ilaw, naniniwala ka na merong multo. Right? So nagiging realidad sa buhay mo. Kahit wala namang basihan yung paniniwala mo. But when you believe in the truth, kapag ang katotohanan ang ating pinaniniwalaan, meron siyang substance. Yun yung meron siyang tinatayuan na na paniniwala. So ibig sabihin, hindi siya ano man ang mangyari, tatayo at tatayo yung pinaniniwalaan mo kasi may substance. Nasusundan po ba ninyo yun? But ang sabi ni Pablo dito, nabanggit ko na mahalaga kung ano yung pinaniniwalaan natin. Subalit hindi lang kung ano ang pinaniniwalaan natin, pero kung sino ang pinaniniwalaan natin. "For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day." So napakahalaga na makita natin, makilala natin ang Diyos sa buhay natin. Sino ang Diyos sa buhay natin? Amen. Makilala natin na tayo ay merong Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay natin, hindi tayo nag-iisa. Right? Meron tayong Diyos. At ang Diyos na ito ay nakahandang tumulong sa atin. He always come to us to rescue us. Katulad ng Pasko, hindi niya tayo pinabayaan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin para tayo ay maligtas. Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Ang Diyos ay re-rescue kanya, pipick upin kanya. But we have to know whom we have believed, that He is a faithful God. Amen. Kung babalikan natin ang ating nakaraan sa nakaraang taon, 2024, maaaring iba sa atin, iba-iba ang mukha ng ating hinarap, mukha ng mga challenges sa buhay natin. Halimbawa, ang iba sa atin maaaring nagkasakit, kung hindi man 2024, 2023. Iba sa atin nagkasakit halimbawa na hindi na natin alam kung makakaligtas pa ba tayo sa ating sakit karamdaman. O iba naman sa atin, meron tayong kinaharap na challenge financially na hindi natin alam kung paano makakalalagpas pa ba ako dito. Right? Hindi natin alam, pero sigurado ako na ang Diyos ay naging matapat, kaya tayo nandito sa ngayon. Amen po ba? At ang katapatan na yun ng Diyos ay magbigay sa atin ng kasiguraduhan na kung siya ay naging matapat noon, magiging matapat siya sa iyo sa hinaharap. Amen po ba? Kung naging matapat siya ang Panginoon sa atin for the year 2024, magiging matapat ang Diyos sa atin for the year 2025. For God is a faithful God. Amen. Deuteronomy chapter 7 verse 9, tingnan lang natin yung mga scriptures na kumbaga bayaan natin na mangusap sa atin ng mga talatang ito, that our God is a faithful God. Deuteronomy chapter 7 verse 9, therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God. Right? Know that the Lord your God, He is God, and not just any God, but He is the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His covenant. Amen. At alam natin na sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo bilang He is our head, si Jesus yung those who love Him and keep His commandment. Alam natin na ginawa yan ng Panginoong Jesus para sa atin. At yung pananampalataya natin at pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus ay nagpangyari ng mga bagay na ginawa. Nung kinumand ng Panginoong Jesus, inutos niya at pinulfill ni Jesus para sa atin. Amen po ba? Now we are in Christ. Kaya ang pangako ng Panginoon sa atin, therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant. Right? Pananatilihin niya ang covenant niya sa atin and mercy for 1,000 generation. Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Through the Lord's mercies, we are not consumed. Right? Sa pamagitan ng kahabagan ng Diyos, hindi tayo na-consume. Walang anuman nangyari sa atin na hindi tayo napahamak. Hindi tayo namatay. Hindi tayo naparusahan. Hindi tayo kinonsume. Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions, may S, His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. So God is a faithful God. And great is His faithfulness. Psalms chapter 33, verse number 4. Psalms 33:4. For the word of the Lord is right, and all His work is done in faithfulness. Lahat ng ginawa ng Diyos, ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa buhay natin. Praise the Lord. Hallelujah. Ano man ang naranasan nating challenges this year, God has been faithful. Amen. He has been faithful. Maaaring sabihin natin, yung challenges natin may have been great. Para bang tinawag natin ang ating mga challenge ngayong taon na ito na parang kasi sa taong ito, may mga nangyari sa atin na nag-cause din sa atin upang mabagabag tayo. Nag-cause sa atin upang parang hindi natin makita yung future. Right? Maaaring nasabi natin, grabe naman ito, yung naranasan ko ngayong taong ito. Ano man ang naranasan nating challenges may have been tinatawag na great, but God is greater. Amen? Meron lang ako babasahin dito sa Mark chapter 4, verse 35 to
to 39, Mark chapter 4, 35 to 39, on the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Marami sa atin familiar sa verse na ito. Sabi ng Panginoon, let's cross over to the other side. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And verse 37, and a great, everybody say great, and a great windstorm arose. So hindi lang ito siya isang ordinaryong windstorm, yung storm. A great windstorm arose. O sabi ng Panginoon, let's cross over to the other side. Nung nasa kalagitnaan na sila, a great windstorm arose. So alam natin na somehow itong storm na ito is demonic. This storm has been caused by the enemy para hindi sila makapunta sa kabila, na hindi matupad ang pangako ng Panginoon o kanyang sinabi na we will cross over to the other side. Amen. Minsan ang Panginoon merong sinabi sa buhay natin, meron siya dineclare, pupunta tayo sa kabila. Right? Mag-i-increase tayo. Lalago tayo. Amen. Magdodoble tayo. Magiging mas higit tayong pagpapala. Let's cross over to the other side. Subalit minsan may merong storms who tries to, yung mga storms na ito nagra-rise up para pigilan tayo na maging higit na pagpapala sa generation natin. Amen. Let's cross over to the other side. Let's get our healing. Let's receive our health and healing. Let's receive the manifestation of the provision, supernatural. Amen. But a great windstorm will arise to try to stop us from moving forward. Amen. A great windstorm sa buhay natin. Maaring 2024, we were believing God for something. Greater things na pinaniniwalaan natin. But all of a sudden, ganito yung nangyari. Amen. But that doesn't stop doon sa dineclare at sinabi ni Lord na we will go over to the other side. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, we will go over to the other side. Right? We will cross over to the other side. So ano man ang ibig sabihin nito sa atin? Cross over to the other side, meron tayong kailangang iwanan. At higit nating mararanasan yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Maaaring sa iba sa atin, it could be receiving our healing in Jesus' name. It could be the finances, yung supernatural provision in Jesus' name. Amen. Maaaring sa atin yung salvation ng iba sa atin, maaaring salvation ng ating family. Amen. But a great windstorm arose. And the waves beat into the boat so that it was already filling. Napupuno na ng tubig. Verse 38, but he was in the stern. Jesus was in the stern, asleep on a pillow. At I wonder kung anong pillow ito. Malambot ba ito na pillow din? Noong unang panahon na yun. And they awoke him and said to him, Teacher! Kasi napupuno na nga naman yung bangka at lumulubog na. Right? Tapos si Jesus natutulog. Tulog siya. Kaya ginising siya, Teacher, do you not care that we are perishing? Ay, malulunod na tayo. Right? Pero sabi ng Panginoon, doon tayo sa kabila pupunta, hindi tayo sa baba pupunta, right? Then 39, then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a, what's the next word? Great calm. So yun yung gusto kong pansinin natin. Storms may have been great. Amen. But the peace of God will be greater. Right? Kapag humupa ang great storm, alin yung mas matindi? Yung kapayapaan. Yung pagkilos ng Diyos mas higit. Amen. Great na nga yung storm. So what's greater that could overcome a great storm? The power of God is greater. The word of God is greater. The decree of God is greater. We will go over to the other side. Amen. At sa taong ito,
Yun yung katapatan ng Diyos sa buhay natin na hindi tayo iniwan ng Diyos. Amen. Minsan nagtatanong tayo sa katapatan ng Diyos, do you not care? Kapag tayo ay meron ng bagyo na nararanasan, medyo parang palubog na tayo, hindi na tayo makaahon, parang mamatay na tayo, doon tayo nagtatanong. Hindi tayo nagtatanong sa Diyos na, Lord, matapat ka ba kung okay pa yung bank account mo? Kung malakas ka, hindi ka magtatanong. Alam mo, di ba? Pero sa panahon ng bagyo, doon ka magtatanong. Amen. Pero nauna na si Lord at sinabi niya, let's cross over to the other side. Yun yung kailangan nating panghahawakan sa buhay natin. Because one word from God, kung kilala mo ang iyong Diyos, I know whom I have believed. And I am persuaded that He is able to keep what I have entrusted Him until that day. For I know whom I have believed. Hindi lamang I know what I believe, but I know whom I believe. Hallelujah. That He is a God of the faithful God. Know that the Lord, He is God. He is the faithful God who keeps covenant. Amen. Hallelujah. Kaya makakatayo tayo sa katapatan ng Diyos. I am bought with the blood of Jesus. I may not be perfect, Lord. Maring may nagagawa ako na palso, mali. But Lord, I know. Amen. That have been bought with a price. The Lord, that you have a covenant with me through the blood of Jesus. I have a covenant with you, Lord. And I know that you are my God. Know that the Lord, He is God, the faithful God, who keeps covenant through 1,000 generations. Amen. Pagkilala natin ang katapatan ng Diyos sa buhay natin, kung alam natin, it will give us the strength, the stability that we need in order for us to move on. In order for us to stay calm. Kalma lang. Because we will cross over to the other side. Amen. We are not going down. We are moving forward. We are going to the other side. We will be a greater blessing. Hallelujah. Kay Jesus may pag-asa. Amen. Hallelujah. Anuman ang kalagayan natin sa buhay, katulad ng babae na inaagasan ng dugo for 12 years. She spent all she had. Right? Ginawa niya na lahat niya magagawa. Spent all she had. From one doctor to another doctor. Inubos niya yung kayamanan niya, yung pera niya, pero instead of getting better, she grew worse. But when she heard about Jesus, hallelujah, narinig niya lang si Jesus. Tayo, we believe in Jesus. Jesus is our Lord. Amen. Kaya dapat yung mga alagad na nasa barko, kilala nila si Jesus na nandoon lang natutulog. But we know that Jesus that has risen from the dead. Amen. Hindi pa nila nakita si Jesus na nabuhay na maguli. Nakita lang nila si Jesus. Nagpadilat ng mata ng mga bulag, nagpagaling ng may sakit at natutulog nung dumating ang bagyo. Kaya sabi nila, do you not care? How much more Jesus do we need? Yung gawa ni Jesus sa atin. Para makampante tayo at sabihin natin, we will cross over to the other side. Amen. Alam natin na si Jesus nagpagaling ng may sakit. Nagpadilat ng mata, bumuhay ng patay. Subalit hindi lang doon natapos ang ating pagkaalam sa Jesus na ito. We know Jesus who went to the grave, died on the cross, but on the third day, rise again. He rose again, seated at the right hand of God, making intercession for us. Amen. Hindi ba yun magbibigay sa atin ng kapanatagan?
assurance, and peace na tayo ay makakarating doon sa kabila. Amen. Hallelujah. Alam niyo, minsan, kahit halimbawa sa ating mga pagpupuri, pumupunta tayo dito, halimbawa, nililid tayo ng worship team natin. Worship team natin, tumatalon na. Pero tayo parang nakasandal lang sa pader. Isa lang ang may papakita noon, we are so focused on the problems. Alam niyo kung bakit hindi tayo nakakapagpuri minsan? Kasi na-overwhelm tayo sa problema. Ay, dami natin iniisip, pero hindi natin nakikita na ang Diyos ay mas malaki kaysa diyan sa problema mo. Amen. Kasi pag nakita mo, di ba kapag ikaw ay walang problema, ang taas ka ng kamay, di ba? Pag masaya ka, at talon-talon ka din. Pero bakit hindi ka nakakatalon? Kasi malungkot ka. Bakit ka malungkot? Kasi na-overwhelm ka sa problema mo. Kasi ang natutunan mo yung problema mo. Pero kapag nakita mo na tinugon ng Diyos ang panalangin mo, amen, ang desire ng puso mo, halimbawa na-bless ka ni Lord, ay, grabe ang sayaw mo. Ay, bakit ngayon hindi ka na lang magsayaw? Amen. Praise the Lord. O sa sunod na linggo, 2025. Gustong-gusto ko yung kanta ng nandun tayo sa Mark chapter 4, no? Naalala ninyo that a great windstorm arose, pero nung nirebuke ni Lord yung storm, greater was the peace. So sa buhay natin, makakatiyak tayo, gaano man kalaki ang problema natin. Amen? Because we have Jesus in our lives. In fact, ang Panginoong Jesus, He did all for us. Amen. Kaya tinawag na the finished work of Christ. Ang atin lang, we put our faith in Jesus. Yun lang. Amen. Because Jesus is the author and the finisher of our faith. What could go wrong sa buhay natin when we have Jesus? Diba, sabi ng mga anghel, magdadala ko ng mabuting balita sa inyo that will be cause a great joy for all the world. Kasi meron tayong Jesus. Amen. Ang sabi ng kanta nung Iyong Easy, by Elevation Worship, sabi, what's a wall to a way maker? So meron mang mga wall, halimbawa, sa buhay natin, di tayo makausad kasi may parang invisible wall. But we have faith in a greater God. Amen? Who is a way maker. What's a chain? May maaring tanikala man tayo, katulad ni Pablo at Silas. Nakulong, nakatanikala ang paa. But what's a chain? To a chain breaker. What's a stone? Kahit na siya ay nilibing, nilagyan ng malaking stone. Right? Para hindi makalabas, siniliuhan yung stone. But what is a stone? To a stone roller. What's a grave? To a God who is greater. At kaya, walang binibigay ko lang sa atin is assurance, faith that we have a faithful God. Ano man ang mangyayari, we don't know. Honestly, hindi natin alam yung mangyayari sa 2025. I don't know. Amen. Pero ang tanging alam ko lang, ang ibig kong sabihin, hindi ko alam kung anong mangyayari sa mundo. Like, nung 2020, for example, 2019, bago pumasok yung 2020, nag-strike yung pandemic. At meron ako mga kakilala, close associations na operating in prophecy as well, na o kahit sa ibang bansa na nagsasabing we don't know what lies ahead in the future. Hindi natin alam. Ang mundo ay pabago-bago yan. Hindi mo alam. Hindi. Amen. Noong 2019, nag-strike ang pandemic. Doon din, I think, kung hindi ako nagkakamali, doon din tayo nagulat yung mga fans
ni Kobe Bryant nung year na yon. Nasa peak of his success. Napakagaling na basketball player. Kabalitaan, patay. Right? What I'm saying is, hindi ka makakapagtiwala in this world. You cannot trust anything anymore. Ang tanging mapagkakatiwalaan mo lang na mananatili kang matatag, matatag ka, na alam mo na may mangyayari, ano man ang mangyari, you can be rest assured that God, He is a faithful God who will keep covenant. Hindi kanya pababayaan. Amen. Yun yung tatag. Yun yung nagbibigay sa atin ng tatag. Amen. Sa'yo, sa akin, yun yung magbibigay sa atin ng kapanatagan. Meron tayong Diyos. For know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant. Amen. Tayo na nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na alam natin si Jesus namatay sa krus sa Kalbaryo. Hindi dahil sa siya ay makasalanan, kundi upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. At tayo ay naglagak ng pananampalataya kay Jesus. At yung pananampalatayang iyon kay Kristo Jesus ang siyang nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Assurance that God will be God to you. He will be faithful to you. Ano man ang mangyari. Amen. The Lord will be faithful in 2024. Amen? Or rather, in 2025. Joshua chapter 23, verse 14. Behold, this day, I am going the way of all the earth, sabi ni Joshua, and you know, in all your hearts and in all your soul, that not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spoke concerning you. All have come to pass for you. Sabi niya, alam na alam ninyo sa puso ninyo na ang lahat ng sinabi ng Diyos, lahat, walang isa mang bagay na hindi natupad sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa inyo. Lahat nangyari. Ang point ko mga kapatid, we serve a faithful God. That if we look to Him, He will prove Himself faithful. Kaya lang tayo nagugulumihanan, kaya tayo na uubusan ng lakas, kaya tayo naguguluhan na hindi na natin alam kung anong gagawin. Right? At kaya tayo pinagsasamantalahan ng kaaway. Kasi iba yung pinagtutuunan natin ng pansin. Hindi natin napagtuunan na meron akong Diyos. Know that the Lord, He is God, the faithful God. For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have entrusted Him until that day. Hallelujah. Ang pera mo, hindi mo mapagkakatiwalaan ng ganyan. Hindi mo pwedeng sabihin, for I know my bank account. At kung tayo ay nagtitiwala sa ganon, wala din. Kasi Jeremiah, inaalala ko lang, nag-loading. Jeremiah chapter 17, di ba? Blessed is the man who trusts in God, but cursed is the man who trusts in riches. Pag nagtitiwala ka na pag sinabi mo, for I know my bank account, yari na. Kasi yung bank account mo, hindi yan siya permanente. Paano kapag ang trabaho mo nawala na? Ano na mangyayari sa'yo? Amen. Hallelujah. Sabihin nga po natin, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Amen. Kaya lalahanin natin yung sinishare ni Sister Mac. Amen. Jesus is Lord over our finances.
Alam natin, amen, na ino-honor natin ang Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala sa trabaho. Of course, binibless natin ang trabaho. But ang trabaho ay hindi Diyos. Amen. Alam niyo ba ang gawain ng Diyos? Ang gawain ng Diyos ay nagpo-provide. Ang gawain ng Diyos ay nagsisecure. Amen. Minsan, hindi man tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan kasi hindi tunay na Diyos. Pero ang nasasamba natin ay ibang bagay kaysa sa Diyos. Na doon natin nalalagak ang ating pagtitiwala ng higit kaysa sa Diyos. Alam niyo po ba na ang Diyos, He is a jealous God? Pag merong pumalit sa Kanya na Diyos-Diyosan, hindi nalulugod ang Diyos. Ayaw niya. Pero minsan, nababaliwalaan natin. Akala natin, kaya ang pagbibigay natin ng ikapo ay pagkilala ng Panginoon, Ikaw ang aking Diyos. Praise the Lord. Huwag mo tingnan yung katabi mo. 1 Kings chapter 8, verse 56, Blessed be the Lord who has given rest to His people Israel according to all that He promised. There has not failed one word of all His good promise, which He promised through His servant Moses. All came to pass. See, Jesus is our ultimate guarantee. Ang ating Panginoong Jesus, dahil kay Jesus. Hallelujah. Sino sa atin thankful for Jesus? Hallelujah. Hindi lang siya sinelebrate natin ng Pasko, tapos na. Hindi na tayong masaya. Ngayon, kasi hindi na Pasko. Masaya pa rin tayo kasi nakilala natin si Jesus. Amen? Si Jesus ay hindi na natiling baby. Si Jesus namatay sa krus sa Kalbaryo. Kaya siya dumating bilang baby para magkaroon ng katawan, para ipako sa krus. Amen. Kaya dapat nating alalahanin sa Pasko na ito'y umpisa lamang. Pero ang dapat nating makita is Jesus on the cross. That He died for our sins. That is why we celebrate Christmas, na pinanganak siya. Pero hindi dapat matapos doon. Amen. Alam natin na meron tayong kasiyahan, kapayapaan, kagalakan dahil kay Jesus na ipinanganak. Pero hindi siya ipinanganak lang, kundi siya ay namatay sa krus at nagtiwala tayo sa Kanya. Na ngayon, kapag kahit na tayo ay mamatay, kahit na tayo ay tumibok, huminto sa pagtibok ang ating puso, alam natin na tayo ay mabubuhay. Kasi merong namatay para sa atin. He tasted death for all of us. Hindi mo na kailangang panglasahan yung physical na kamatayan. Amen. Si Jesus, He tasted death for us. Naranasan niyang mamatay physically para sa atin. Kaya pwede ka nang hindi mamatay physically. Pwede ka nang ma-rapture agad. Amen. Because Jesus tasted death for us. Kaya kapag na-rapture tayo na hindi tayo dumanas ng kamatayan, legal pa rin. Legal. Kasi kung hindi namatay si Jesus, nauna sa atin, at hindi siya nabuhay na maguli, pagka ni-rapture tayo, illegal. Kasi ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan rather, ay kamatayan. Dapat mamatay kasi makasalanan. Pero because Jesus died for us, He tasted death for all of us. Amen. Kaya kahit hindi ka mamatay, pwede ka ma-rapture. Praise the Lord. Some encouragement na lamang. Hebrews chapter 10 verse 1 to 3. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Panghawakan ninyo, let's hold fast the confession of our hope.
panghawakan natin yung ating confession ng kung ano ang ating inaasahan. Sapagkat siya na nangako ay matapat. Hindi nagbabago ng isip. Hindi niya sasabihin, teka muna, nagbibiro lang ako, ikaw naman. Masyado ka seryoso. Amen. Ang Diyos hindi nagbibiro, hindi nagsisinungaling, hindi siya nagsasalita ng isang bagay pagkatapos babaguhin niya. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He would change His mind. Will He say something and will not do it? Hindi niya gagawin yon. Amen. Sisingit lang ako dito. Alam niyo, ang katapatan ng Diyos ay dapat na magbigay ng kapanatagan at security sa mga taong nagtiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Subalit ang katapatan ng Diyos ay dapat din na magbigay ng takot doon sa mga tao na hindi tumanggap kay Kristo Jesus sa buhay nila. Kasi ang Diyos ay magiging matapat sa kanyang salita. Ang tumanggap kay Jesus, I will keep my covenant through 1,000 generations. Pero yung hindi tumanggap kay Jesus, patutunayan niya din, tapat din siya sa kanyang sinabi. Amen. Mapaparusahan kayo. Praise the Lord. Hebrews chapter 10, 35. Therefore, do not cast away your confidence. Huwag niyong itapon yung inyong confidence. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, ang ating pananampalataya sa Panginoon, huwag niyong itapon. Do not cast away your confidence, which has great reward. Verse 36, for you have need of endurance. Maaring, alam niyo, pag may kinalaman yung timing, halimbawa yung time, kasi there is always the element of time. Halimbawa sa pagtatanim, meron siyang element of time para maka-harvest. Hindi ka magtatanim ngayon, pagkatapos aani din. Nagtanim na tayo ngayon, tapos nag-ani pa tayo ngayon. Alright? Merong element of time. Pag nagtatanim ka, mag-harvest ka for a season. Meron siyang element of time na tinatawag bago ka mag-harvest. Kahit na ikaw ay maglaba. Pag naglaba ka, pag sinampay mo, maghihintay ka ng ilang oras para matuyo. Merong element of time. Pag may kinalaman ng element of time, kailangan mo ng endurance, pagtsatsaga, paghihintay, pagtitiis. Ang kaligtasan natin ay ganon. Kaya kailangan mo mag-endure ng konti. Tiis-tiis, tsaga-tsaga. Amen. Hintay-hintay. Habang naghihintay ka, panatilihin mo ang pananampalataya. Do not cast away your confidence, which has great reward. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. For yet a little while, sandali na lang, He who is coming will come and will not tarry. Siya na nangako na darating. Praise the Lord. Gisingin mo katabi mo. Kung natutulog, meron akong good news. Si Jesus ay darating. Hallelujah. Darating si Jesus. Hallelujah. Darating si Jesus. Makikita ng lahat. Hallelujah. Si Jesus ay darating. At ayon sa Ephesians chapter 2, every knee will bow. Hindi lamang every knee will bow. Every knee, lahat ng tuhod luluhod. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. So, ang ibig sabihin niyan, i-confess ng lahat. Kikilalanin, i-declare na ikaw nga, si Jesus nga, ay Diyos. Darating yung panahon na yon, lahat ng tuhod, luluhod. Lahat ng labi o dila magsasabi, si Jesus ay Panginoon. Pero sa panahon nila,
Maaring huli na. Amen. Pero tayo, yung nag-declare that Jesus is Lord, He will come back for us. Kukunin niya tayo. Hallelujah. We have a blessed hope. Praise the Lord. Verse 38, now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back. Amen. Sabihin nga po natin yun, I am not of those who draw back. Amen. Hallelujah. Patuloy nating panghawakan ng mga pangako ng Diyos. Ito yung encouragement ko sa atin. 2024, 2025, 2026, kung meron pang 2026, patuloy natin panghawakan ng mga pangako ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Tutuparin niya ang kanyang mga salita. He will come to the rescue. He will supply your need. You will get through this. Hallelujah. Para sa akin yun, I will get through this, Lord. Kung meron kang kinaharap na parang medyo mahirap na ang labasan, Lord, I will get through this. In Jesus' name. Hallelujah. Because God is faithful. Hebrews chapter 11, verse number 11. Malapit na po tayo matapos. Hebrews 11:11. By faith, Sarah herself received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, matanda na. Right? Nagkaroon siya ng strength to conceive seed. Ano nangyari? Because she judged him faithful who had promised. Kahit matanda na, nagkaroon ng himala. Yung walang pag-asang katawan, nagkaroon ng pag-asa. Bakit? She judged him faithful. God, you are a faithful God. Lahat ng pinangako mo, natupad. Not a word that you have spoken over us, Lord. Walang isang bagay na hindi mo tinupad. She judged him faithful. Nagkaroon siya ng lakas dahil sa she judged God faithful. Maring sinabi ni Sarah, God, you're faithful. I am persuaded that you are able to keep. Amen. She judged him faithful. Nagkaroon siya ng lakas. Sa problema natin, ano man ang sitwasyon, maaaring tila wala ng pag-asa. But if you will judge God, you're faithful. Know that the Lord, He is God. He is a faithful God. I know whom I have believed. I have a faithful God. Amen. You will receive strength. Amen. Magtataglay ka ng kalakasan upang mapanatili mo yung binhi na yon sa puso mo hanggang sa makita mo ang manifestation ng pinaniniwalaan mo. Amen. Magtatapos ako dito. Babasahin ko lang yung Deuteronomy chapter 31 verse 6. Sabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you. He will not forsake you. Amen. Ang pangako ng Diyos na hindi Kanya iiwan, pababayaan, hindi lang yan siya doon sa mga tao sa Bible. Pangako yan ng Diyos sa buhay mo. Ano man ang maranasan mo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. I will keep my covenant. Amen. He is a faithful God. Ano man ang nararanasan mo ngayon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yun ang pangako ng Diyos. I will be faithful even in their unfaithfulness, sabi ni Lord. I will be their God. They will be my people. Ayon doon sa dugo na nabubuo sa krus sa Kalbaryo. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Yung pangakong yan ng Panginoon, hindi niya lang pangako kay Joshua, hindi niya pangako kay Moses, pangako niya kay Jake, pangako niya kay Erwin, pangako niya kay Jilwan, pangako niya kay Joven, pangako niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At yun yung nais ko makita natin for the year 2025 na huwag nating kalilimutan that God is faithful. Ano man ang maranasan mo, in Jesus' name, I pray na all will be well and smooth
sa buhay natin. Pero halimbawa na meron tayong maranasan sa buhay natin, huwag nating wawalain sa ating isipan that God is a faithful God. Know that the Lord your God, He is a faithful God. Amen. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Tatapusin ko ito sa kwentong ito. Babasahin ko na lang, tapos tatagalugin ko paminsan-minsan. Kasi 2 days ko pa lang ito nakita yung illustration na to. So parang hindi ko pa siya ma-articulate maigi. Meron. So, a tribe of native Indians, ito yung mga Indians, wow, 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 yung mga nangangabayo, wow, mga Native Americans yan sila, had a unique practice for training young braves. So, meron silang unique na practice sa pagsasanay doon sa kanilang mga batang, kabataan na matatapang. Tinitrain nila ito mga to. On the night of a boy's 13th birthday, isang araw itong batang ito, 13th birthday niya, nung gabi, he was blindfolded. So, binigyan ng piring and taken miles away. Inilayo siya. So, sinakay sa kabayo, nagpakalayo-layo. When he took off the blindfold, so, inalis niya yung blindfold, yung pala, dinala siya doon sa, he was in the midst of a thick woods, forest. Right? Maraming mga kakahuyan. Doon siya. He had to stay there all night by himself. So, para patunayan na sila ay matapang, di ba? Dapat matapang sila, mga Indian. So, ganito ang gagawin nila sa mga young braves nila. Dapat malagpasan nila ito para matawag sila, yeah, matapang yan. Right? Nalumagpas yun siya sa practice nila na ganito. Every time, dun siya sa forest, sa kalagitnaan. Every time at twig snap, yung parang yung hahampas lang yung, ano ba, yung sanga, o kaya yung dahon. Ang iniisip niya, he probably visualized a wild animal ready to pounce. Right? Kasi nandun ka sa gitna, dilim na dilim. Every time an animal howl, he imagined a wolf leaping out of the darkness. So, in-imagine niya ito. Every time the wind blew, kahit na yung mag-swoosh lang, lumakas yung hangin, he wondered what makes sinister sound it must. So, hindi niya alam kung anong klase ng hayop yung dadamba sa kanya. Right? After what seemed like an eternity, the first rays of sunlight lightened the interior of the forest. Pagka nung magbubukang liwayway na, may sumisinag na yung araw, tumama na, nagkaroon na ng ray yung araw. Looking around, the boy saw flowers, trees, and the outline of the path. So nakita niya na yung mga, pati yung kalsada ng daanan. So nakita niya na kasi meron liwanag. Then, to his utter astonishment, he saw the figure of a man standing just a feet away. So may nakita siya, hindi lang mga bulaklak ganito, may nakatayo na tao. Armed with a bow and arrow, it was the boy's father who had been there all night long. So sa takot niya ngayon, nandun siya sa kalagitnaan, nung inalis niya, madilim na madilim, bawat ano lang, syempre pinaglalabanan niya rin yung takot niya para mapagtagumpayan niya. Na malagpasan niya ito, tawagin siyang brave. Pero may takot siya sa loob. Nung nagliwanag na, sumikat yung araw, nakita niya, paglinga-linga niya, merong mga bulaklak, nakita niya din yung kalsada. Tapos may nakita siya na parang yung tao. Yung pala, yung tatay niya, naroon lang all night. Mayroong pana, may bow and arrow, na nakahanda, na kung ano man ang mangyari, may sumugod man sa anak ko, papanain niya. Secure siya. Ang bata, secure. Pero may takot siya. Right? Ganon din ang Panginoon sa atin. Minsan, sa buhay natin, akala natin, ang Diyos ay wala. Amen. Pero ang Diyos, ang sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sige lang, pag may dumamba sa'yo, ako bahala. Right? Poproteksyonan kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Walang anumang mangyayari sa'yo na ikamamatay mo, huwag kang matakot. Dahil siya nakamamatay kayang pumatay ng katawan. Right? Huwag mo katakutan. Right? Nandito lang ako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero ganoon din ang Panginoon sa buhay natin. May mga pagkakataon na tayo natatakot, hindi po ba? Kasi hindi natin alam na ang Diyos ay kasama natin. Sa taong ito, kung paano tayo sinamahan ng Diyos sa taong ito, ganoon din maging lalong humigit ang ating pagtitiwala.
na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa 2025. Amen. That we will go from strength to strength. Amen. Huwag ninyong isipin, kahit sa atin halimbawa, yung mga seniors natin, yung mga matatanda na, may edad na, huwag niyong isipin na manghihina kayo ng pahina. Narito pa po ba kayo? Isipin ninyo na lalakas kayo. Amen. Sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, you will receive strength to conceive. Amen. May conceive, mabuo, at maipanganak ang pangako ng Diyos sa buhay niyo. Amen. Maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi natin alam in 2025. Paglingkuran natin ang Diyos. Amen. For there is no greater opportunity that lies ahead of us than to serve God in this life. Ano man ang kapalit nito? Hallelujah. Ako sa totoo lang, bigyan mo ako ng opportunity, ano pa man, na mag-abroad, pumunta ng Paris, halimbawa, ma-enjoy ang buhay, hindi ko pa ipapalit ang paglilingkod sa Diyos. For me, there is no greater opportunity in this life than to serve the Master. Amen. Huwag nating sayangin ang buhay natin, natatakbo lang ang taon natin, natatakbo ng taon natin na walang nangyayari. Imbis na palakas tayo ng palakas, humihina tayo ng humihina. Gumawa tayo ng desisyon ngayon. Jesus, Master, I may not be perfect. Sabi nga sa quote, I may not be qualified, but God doesn't call the qualified. Amen. But Lord, I will serve you. In 2025, Panginoon, by your grace, I will stand.